Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, alamul jin masyayatin. Sa itong sumunod nga na bahagi, yung sandata ng mananampalataya inshallah laban kay Satanas. Aslihatul mu'min fi harbihi ma'as syaitan. Sandata ng mananampalataya sa kanyang digmaan laban kay Satanas. At ang digmaan laban kay Satanas ay hindi pisikal. Ito ay magiging spiritual at psychological na rin. Inshallah. Yung nga, habang tumatagal na pagmumuni-munihan ko yun, bandang huli nga, ang layunin ng psychology, yung makilala yung espiritu ng tao, yung kaluluwa ng tao para maging maayos. Kasi nga, sa dinabi-dami ng mga iba't ibang uri ng psychology, iba't ibang mga teorya, iba't ibang mga pag-aaral, nasa Islam yung solusyon kung tutuusin nasa Islam na, di ba? Inisip nila anong gamot sa depression, anong gamot sa ganito ganyan, meron na sa atin alhamdulillah. Meron lang mga Muslim na de-depress kasi bandang huli makikita natin may pagkukulang din sila sa relihiyon may pagkukulang sila sa relihiyon. At kung meron mang sakit na umiiral na hindi dulot ng kanilang relihiyon, kumbaga matibay naman yung pananampalataya nila pero may psychological pa rin silang problema, naiibsan sa pamagitan ng pagpapatupad din ng Islam, alhamdulillah. Kasi marami sa mga sakit lumalala naman dahil sa external factors yung tao, mahilig makinig sa music, di ba? Malungkot na nga, makikinig pa ng malungkot na kanta. Yung tao galit, nakinig pa ng galit na music. O di lalo siya magagalit. Inom pa ng alak, magsasyabu pa, di ba? Lalong lalala. Sa ikalawang sandata niya, inshallah, yung una yung nakaraan, yung makilala niya ang kalaban. Yun ang importante. Makilala na yung kalaban. Kasi pag kilala mo yung kalaban, alam mo kung anong gagawin, inshallah. Na nga last week, pagkatapos natin matalakay ito, na-curious ako doon sa isang board game May idea na ako noon. Di ba chess? Uso yung chess sa atin Yung chess, nanggaling siya sa isang laro doon sa India, nanggaling. Yung chaturanga. Kaya nga sa Arabic yung chess, shatrang yung pangalan, galing yun doon sa India. Pero yung version na yun na galing sa India na napunta ng Japan, iba yung kinalabasan, hindi chess, shogi. Yung shogi mas mahirap kaysa sa chess. Mas komplikado. Kasi yung chess 8x8 lang, di ba? Ang tao ilan? 16. Ang shogi 9x9 yung board. Tapos yung tao 20. Halos pareho sila ng chess doon sa mga tao, pero maraming pinagkaiba May hari din, may knight, mayroong rook, may bishop. Pero pinakamalaking pinagkaiba niya doon sa shogi, yung nahuhuli mong kalaban, pwede mong gamitin. Pwede mong gamitin. Tapos, depende sa rules, pwede mo siyang ibalik doon sa board, magiging tauhan mo na. Ganun siya komplikado. Naisip ko kasi noon, nung Lunes, yung nakaraan yung tinalakay natin, dapat kilala mo yung kalaban. Hindi kasi ako familiar ako sa shogi, pero hindi talaga ako naglalaro Inisip ko ano kaya mangyayari pag naglaro ako ng shogi, wala akong alam sa shogi. Laro ako sa computer, online. Laro ako. Hindi ko nga alam kasi yung sa chess, malalaman mo kasi ba may hugis yung mga yung mga pyesa. May hugis. Sa shogi wala, may nakasulat lang hapon pa. Hapon, yan, di ba? Hapon. Tapos pareho sila ng kulay. Malilito ka Malilito ka kasi bakit sila pareho ng kulay? Kasi nga yung mahuhuli mo sa kalaban, pwede mong gamitin. Malalaman mo na lang kung saan nakaharap yung pyesa mo. Yung pyesa mo nakaharap sa kalaban, yung pyesa ng kalaban nakaharap sa iyo. Natalo talaga ako
Natalo ako kasi hindi ko nga alam anong gagawin, eh, ginu-google ko pa nga, ano bang itsura nito? Ano ba, para saan ba, ano bang, paano ba kumikilos 'to? Buti na lang merong ano, may mga clue. Pero natalo talaga ako, pinaka-easy pa 'yun na ano, pinaka-easy na moves. Pinaka-easy na yung kalaban, 'di ba, may pagpipilian. Talo talaga. Eh, nung ano, sumunod, nanalo na ako nung sumunod kasi ano na, eh, ginu-google ko na talaga anong gagawin, eh. Kaya importante na kilala ng tao si Satanas. Importante. Kasi kung di mo kilala si Satanas, hindi mo siya seseryosohin, eh. Hindi mo siya seseryosohin. Nagganon din naman yung relasyon ng tao kay Allah. Yung tunay na matatakot kay Allah, yung nakakakilala talaga kay Allah. Yung, 'di ba, yung innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ang tanging may takot kay Allah sa kanyang mga alipin, ang tanging alipin ni Allah na may takot kay Allah, yung maalam. Yung maalam. Sila lang ang tunay na natatakot kay Allah. Kaya ang sabi ng mga scholar, man kana billahi a'raf, kana bihi akhwaf. Sino man daw ang mas nakakakilala kay Allah, mas kinatakutan niya si Allah. So, mas katatakutan natin si Allah. So, ganun din si Satanas. Mas malalabanan natin si Satanas kung kilala natin siya. So, importante yung makilala ang kalaban. At ito ng pangalawa, al-iltizamu bil kitabi was sunnah. Ang mahigpit na pagkapit sa Quran at sunnah. So nga adamu sabilil himaya minash shaitani huwal iltizamu bil kitabi was sunnah ilman wa amalan. Ang pinakamatindi na paraan ng proteksyon laban kay Satanas, ito ay ang pagkapit sa Quran at sunnah, ilman wa amalan. O bandang huli na, naulit na naman yung kaalaman. So dapat meron tayong kaalaman sa Quran at sunnah at isinasabuhay natin ang Quran at sunnah. At dito nga sa Islam, ang Islam ang relihiyon na nagbibigay ng iba yung diin ng pananampalataya natin sa puso, sa salita, at sa gawa. Diba yung kahulugan ng iman? Qaulun bil lisan, wa tasdikun bil janan, wa amalun bil arkan. So, ang kaalaman natin isinasabuhay. Hindi lang ito kinakabisado. Katulad na nababanggit ni Imam Ash-Shafi'i na al-ilmu, laysa al-ilmu ma hufida. Hindi, ang kaalaman ay hindi yaong kinakabisado lang. Hindi yaong kinakabisado lang. Innamal ilmu man nafa'a. Bagkus ang kaalaman ay, bagkus ang kaalaman, ang tunay na kaalaman ay iyong pinakikinabangan. Fal kitabu was sunnatu jaa bis siratil mustaqim. Ang Quran at ang sunna ay parehong dumating na dala-dala ang matuwid na landas. Was syaitanu yujahidu kay yukhrijana an hadas sirat. At si Satanas ay nagsisikap na mailabas tayo mula sa matuwid na landas na ito. Nasa mahabang landas na ito, katulad na natalakay na rin natin sa umpisa ng aklat na ito. Diba, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagdrawing ng matuwid na guhit, tapos sa bawat guhit mayroong mga guhit palabas, o sa bawat bahagi ng guhit na yun may guhit palabas. Nandun si Satanas nag-aabang. Kumbaga, merong mga lugar kung saan maliligaw ang tao, at sa bawat lugar na yun merong Satanas na nag-aanyaya patungo dito. Yan sinabi ni Allah, Suratul An'am verse 153, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ito ang aking matuwid na landas, kaya sundin ninyo ito. Wala tattabi'u subul. Wala tattabi'us subul, at huwag kayong susunod sa iba pang landas. Fatafarraku. Dahil kapag kayo ay sumunod sa iba pang landas liban sa landas ko, sabi ni Allah, fatafarraka bikum an sabilihi. Magkakawatak-watak kayo palayo sa aking landas, o kayo ay malalayo, mawawatak sa aking landas. Dalikum wasakum bihi la'allakum tattakun.
Yun ang ipinapayo, inahabilin niya sa inyo upang kayo nawa ay matakot kay Allah o yung kung sa tagtako nyo, literal na kahulugan nito, maproteksyonan ninyong inyong mga sarili laban sa parusa ni Allah na makakamit ng sino mang maliligaw ng landas. Wakit syaraha Rasulu sallallahu alaihi wasallam hadihil ayah, at ipinaliwanag nga ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang aya na ito. Niulat Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Gumuhit daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa kanila ng guhit. Diretsyong guhit. Hada sabilullah, sabi niya sallallahu alaihi wasallam. Ito ang landas ni Allah. Matuwid. Thumma khatta khututan an yaminihi wa shamalihi. At nag-drawing siya ng mahabang, hindi mahaba, marami. At nag-drawing siya ng maraming guhit dito mula sa tuwid na linya na ito palabas sa kanan at sa kaliwa. Hadihi subul. Ito ang subul na tinutukoy ni Allah. Huwag ninyong susundin. Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Ito ang aking matuwid na landas, kaya sundin ninyo ito at huwag kayong susunod sa iba pang landas. Yun yung mga subul na tinutukoy. Yung mga palayo na guhit. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilayhi. At sa bawat unahan ng landas na ito palayo sa landas ni Allah ay merong Satanas na nag-aanyaya sa mga tao patungo rito. At yung mga landas na yun, syempre, maaaring iba-iba yun eh. Bisyo, babae, diba? Sugal, pag-aksaya ng oras, at iba't iba pang bagay. Yun nga, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu. So matapos siya i-drawing yun, nirecite ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung ayah kanina. Iniulat ito ni Imam Ahmad, alhamdulillah. Fattiba'u ma ja'ana min indillahi min akaidi wa amalin, min akaidin wa amalin wa aqwalin wa ibadatin wa tashri'at wa tarka kulla ma naha anhu yaj'alul abdu fi harzim minash shaitan. Ang pagsunod sa anumang dumating sa atin mula kay Allah na mga paniniwala, mga gawain, mga pananalita, mga gawaing pagsamba, mga pagsasabatas, at pagtalikod sa anumang ipinagbawal ni Allah. Pagtalikod sa anumang ipinagbawal ni Allah, siya insyaallah ay mapoprotektahan laban kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Yan sinabi ni Allah, Ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fis silmi kafa wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Mga nanampalataya, pumasok kayo sa Islam ng buong buo. Iting kahulugan ng kafatan. Iting kahulugan ng kafatan. O pwede rin itong mga hulugan, pumasok kayo sa Islam lahat-lahat kayo, walang may iwan ni isa. Ngayon, kafatan, sa kahulugan na ito, yung unang sinabi ni Sheikh Omar Al-Ashkar. Buong buo, kompleto. Sa gawain, sa pananalita, sa mga paniniwala, mga gawain pagsamba, mga pagsasabatas, at iba pa. Hindi pwedeng nasa Islam yung ibang bahagi ng katawan natin pero naiwan yung kamay. Kasi yung kamay sumusuway kay Allah. Diba? Puro ka yung dila mo, Muslim na Muslim. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wallahi, lahat ng wallahi, lahat ng sinasabi mo, wallahi, kamay mo naman mandurugas, magnanakaw. Hindi pwede. So, kailangan lahat, buong katawan mo ay nasa Islam, inshallah. At sa sinabi nito ni Allah, pumasok sa Islam ng buong buo, kompleto, lahat-lahat. Huwag ninyong susundin, huwag ninyong susundan ang mga hakbang ni Satanas. Maganda yung paliwanag dito ng mga scholar. Ilang beses nababanggit ito yung mga hakbang ni Satanas. Wala tatabi'u khutuwati syaitan sa Quran. Ilang beses nababanggit. Khutuwat ang pagkakabanggit. Hindi sinabi ni Allah, wala tatabi'u syaitan. Diba? Ang sabi niya khutuwat. Maliliit na hakbang. Kasi,
Yun nga yung kaida sa fiqh. Kung merong isang bagay na ipinagbabawal, ipinagbabawal din ang mga landas patungo rito. Ipinagbabawal din ang mga kaparaanan patungo dito. Si Satanas, 'di ba? Yung katulad din sa pagkakabawal sa zina, 'di ba? Wala takrabuz zina. Hindi pinagbawal yung zina lang mismo. Ay pinagbawal lahat ng landas patungo sa zina. Pakikipag-boyfriend, pakikipag-usap sa babae na hindi mo naman maharam, yung kayo lang dalaway nasa isang ah, nakakubli na lugar. Lahat 'yun ipinagbawal. Lahat 'yun ay paraan patungo sa zina. Ganito rin. Huwag nating susundin ang yapak ni Satanas. Malaki man o maliit. At ang mga yapak ni Satanas, eto na yung mga kabaligtaran ng binanggit na pagsunod sa Quran at Sunnah, sa isip, sa salita at sa gawa, sa puso, sa salita at sa gawa. So lahat yun ay hakbang ni Satanas. At ang hakbang ni Satanas, hindi lang to iisa. Sunod-sunod na ito, planado na ito. Kaya ano yan eh, kumbaga Satanas. Ganyan din eh, para din siyang nag-ano eh, para din siya nag-chess, kumbaga may gagawin siya tapos inaasahan na niya kung ano yung gagawin mo. Tapos nakaabang na yung gagawin niyang susunod. Kumbaga, nakaabang na. Planado na niya lahat. Na ganun katalino sa Satanas kasi ilang libong taon na siyang nabubuhay. Ilang libong taon na siyang nabubuhay. Inoobserbahan niya yung mga tao. Alam niya yung kahinaan ng mga tao. Huwag ninyong susundin ang mga hakbang ni Satanas, ang mga yapak ni Satanas. Tunay na siya para sa inyo ay kalaban na malinaw. So, malinaw na kalaban si Satanas. So, gago na lang, kumbaga. Tanga na lang yung maluloko ni Satanas. Pero yun nga, napakatindi ng panloloko ni Satanas na kayang-kaya niyang lukuhin kahit ang matuwid. Kayang-kaya niyang lukuhin. Kasi masama, kaya niyang gawing mabuti, di ba? Yung ilang beses natin nababanggit yung talbis. Pinagmumukha niyang tama yung mali. Katulad ng nangyari doon kay Barsisa. Napakagandang sample yung si Barsisa, di ba? Dinahandahan lang siya ni Satanas. Si Barsisa umpisa pa lang, ayaw niyang dumikit doon sa sister o magkaroon ng kinalaman doon sa sister. 'Di ba? Pinapabantayan lang sa kanya ng magkakapatid kasi sasama sila sa jihad. Ayaw niya. Hanggang sa bandang huli na konsensya siya. Baka yung pagkakonsensya niya na yun, si Satanas ang nagdulot nun eh. Nagkonsensya sa kanya. Kinonsensya siya ni Satanas. Sige, tanggapin mo na yan. Ikaw din, pag napahamak yan, kasalanan mo. Gaganuin ka pa ni Satanas. Ikaw din, matuwid ka pa naman tapos hindi ka gumagawa ng mabuti. ganyan manulusol yung masasabang tao eh. Ganyan na ganyan. Satanas talagang anyo ng tao, demonyo na tao. Malinaw na kalaban. Pero nga, yung mga tao, hindi nila tinuturing si Satanas na kalaban. Ini-enjoy pa nila. Wasilmo, eto, di ba, ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi. Yung silmi dito, ang silmo na tinutukoy dito, huwal Islam. Kasi di ba yung root word ng Islam, aslama, at yung salam. Wasilmo huwal Islam. Wakila ta'atullah. At sinasabi rin ng kahulugan dito ng silm ang pagsunod kay Allah. Na hindi naman siya contradictory sa isa't isa. Bagos ay nagbibigay pa ng karagdagang paliwanag. Wafassarahu Muqatil bi annahu al-amalu bi jami'il a'mali wa wujuhil bir. Sabi ni Muqatil, ang silm na ito na tinutukoy ay ang paggawa ng lahat ng mga gawain na mabubuti at anumang gawain na matutuwid, yung bir. Wala dalika faqad amarahum bil amali bi jami'i sya'bil iman wa syara'il islam mastata'u. Dahil dito ang tao raw ay pinag-uutusan na gawin ang lahat ng magsasakatuparan ng iba't ibang mga antas ng iman. 'Di ba? 'Di ba yung hadith yung antas ng iman na yung pinakamataas? La ilaha illallah, 'di ba? Tapos yung pinakamababa yung pag-alis ng pinsala sa kalsada.
So ultimo yun, gagawin mo inshallah para maging protektado ka laban kay Satanas. Para ikaw ay nasa silm, nasa Islam. Sa abot ng kanyang makakaya. Sa abot ng kanilang makakaya. Wanahahum an ittiba'i khutuwati syaitan. At pinagbawalan sila ni Allah na sundin ang mga yapak ni Satanas. Falladhi yadkhulu fil islami mubtaidun an syaitani wa khutuwatihi. Dahil kapag ginawa nila ito, inshallah, ang mga pumapasok sa Islam, sila ay malayo mula sa landas ni Satanas at kanyang mga hakbang. Malayo sila kay Satanas at sa kanyang mga hakbang, inshallah. Kapag malayo ka sa isang bagay, mas protektado ka. Maring nandun ka malapit sa isang bagay, di ba? Pero protektado ka. Di ba may apoy eh. Tapos nakasuot ka ng fireproof. Tapos hindi ka naman naiinitan kasi may ventilador yung suot-suot mo eh. May ventilador. Sinong mas ligtas? Yung tao na yon na nando sa apoy pero nakasuot ng protection o yung malayo sa apoy? Mas ligtas yung malayo sa apoy, di ba? Mas ligtas yung malayo sa apoy. Kaya ganito yung pagkakasabi. Iiwasan natin yung yapak ni Satanas. Yapak pa lang ni Satanas, iwasan na natin. Kasi walang paraan na maiwasan natin siya mismo. Kapag sinusunod naman natin yung kanyang yapak. Yung nga, ang nasa silm ng buong buo kompleto inshallah ay malayo mula sa mga yapak ni Satanas. Walladhi yatruku shay'an minal islami faqad ittaba'a ba'da khutuwati syaitan. At ang sino man mag-iwan ng anumang bagay sa silm na ito sa Islam ay sumunod sa yapak ni Satanas. Kahit isang maliit na bagay lang. Di ba? Isang maliit na bagay. Isipin natin walang masyadong halaga. Mahilig ka magwallahi. Katulad ng tinalakay natin sa akida kahapon. Mahilig ka magwallahi. Paglayo na yun sa Islam at every time lumalayo ka sa Islam, nagiging malapit ka na kay Satanas at nasusunod mo ang yapak ni Satanas. Walidhalika kana tahlilu ma harrama Allah wa tahrimu ma ahallallah aw al-aqlu min al-muharramat wal khaba'ith kullu dhalika min ittiba'i khutuwati syaitan allati nuhina anha. Sa tuwing ang tao raw ay ginawa niyang halal ang haram, ginawa niyang haram ang halal, o kumain siya ng mga pinagbabawal at masasama at gumawa na rin. So lahat ng ito ay pagsunod sa yapak ni Satanas na ipinagbawal sa atin. Halimbawa doon sa aya, Suratul Baqarah 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ito na ulit na naman. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kasi ilang ulit na banggit ito sa Quran eh. Yung ganitong statement. Huwag na huwag din yung susundin ang yapak ni Satanas. So ito may kinalaman sa pagkain. Di ba? Pagkain na lang. Hindi ka naman magiging kafir, di ba, sa pagkain. Kumain ka ng baboy, minom ka ng alak, hindi ka magiging kafir. Pero yapak pa rin yun ni Satanas. Ibig sabihin, huwag natin gagawin. Ito nga mapanganib eh. Yung mga bagay na, lalo na sa pagkain, o yung mga pinapasok natin sa katawan, may epekto sa pananampalataya pa rin eh. So tingnan niyo yung mga Muslim halimbawa uminom ng alak. Nagiging matuwid ba sila? Hindi rin eh. Yung magiging matuwid sila na yung uminom. Ang kasalanan nila talaga, uminom lang ng alak sa umpisa. Pero bandang huli, madaragdagan yun. Naninigarilyo, di ba? Halimbawa, sabihin ng tao, wala naman ako ibang kasalanan, naninigarilyo lang talaga ako. Pero bandang huli, madaragdagan yun ng madaragdagan kasi lalo siyang naliligaw. Pero ba, di ba, ninigarilyo. Tapos, pag kinumpronta mo, sasabihin niya, hindi na ako naninigarilyo eh. Pero tuwing punta ng masjid, may yosi. Di ba? Tapos ngayon sa galit niya na nabuking siya, naghihiganti, putulan niya ng kuryente yung mga tao. Gagawa ng kung ano-anong kagaguhan. Ganon din. Yung sino man ang
kumaga lumabag kahit sa pagkain man lang, pagpasok ng haram sa katawan, sumusunod din sa hakbang ni Satanas. Kaya sabi ni Allah, "O mga tao, kumain kayo ng anumang mula sa lupa na halal at mainam. At huwag ninyong susundan ang mga yapak ni Satanas, innahu lakum aduwwum mubin." So ganoon din ang sinabi. Tunay na siya para sa inyo ay kalaban na malinaw. At yun nga panghuli, inna al-iltisamu bil kitabi was sunnati qawlan wa amalan yatrudu syaitana wa yugithuhu a'dama igathatin. Na ang pagsunod daw sa Quran at sa sunnah, ito ay kumbaga nagdudulot na maitaboy si Satanas. At ito ay gumagalit ng matindi kay Satanas. Lalong-lalo kung pagsunod natin sa Quran at Sunnah ay kumpleto ang pagsunod natin sa salita at sa gawa at sa puso. Inulat ni Imam Ahmad sa isang hadith mula kay Abu Hurairah. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idha qara ibnu Adam as-sajdah fasajad, i'tazala syaitanu yabki." Kapag nakabasa daw ang anak ni Adan ng yung sujudut tilawa sa Quran at siya ay nagsujud, lumalayo daw sa kanya si Satanas at naiiyak si Satanas. Sa inis o sa galit, naiiyak si Satanas. At sinasabi ni Satanas sa kanyang sarili, "Yaqulu ya laytahu umira ibnu Adam bis-sujudi fasajada, falahul jannah, wa umirtu bis-sujudi faabaitu falinnar." Sasabi niya sa kanyang sarili, kasawian sa akin, ang anak ni Adan ay pinag-utusan na magpatira pa. Actually, pagpapatira pa nga na ito, sunna lang, di ba? Hindi naman wajib kasi kapag hindi mo nagawa, walang problema. Diba sa sala, kumpleto pa rin ang sala mo. Kumpleto pa rin. Kasawian sa akin, ang anak ni Adan ay pinag-utusan na magsujud at nagsujud siya. Pero ako, at nagsujud siya at binigyan ng paraiso. Kumbaga, nagsujud siya at gagantimpalaan siya ng paraiso. Pero ako, inutusan ako magsujud pero sumuway ako. Na dahil dito ako ay mapupunta sa impyerno. Alhamdulillah. So, malit na bagay, di ba? Sujudut tilawa. Pero nagiging dahilan na mapapalayo tayo kay Satanas at mapoproteksyonan kay Satanas, alhamdulillah, dahil ito ay pagsunod sa Quran at Sunnah, alhamdulillah. So dito natin tapusin ito. Yung sumunod inshallah, ang pangatlo, al-iltija'u ilallahi wal-ihtima'u bihi. Ang pagpapakupkop kay Allah, inshallah. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.